Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:06 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa buos na puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunon sa apektuhan ka sektor, mga dalagpong nga balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Watch. Lunes, Agosto 11, 2025. Kining inyo tag balita, Joseph Paul Nobleza Taros. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalangan. PBBM ginlunsar ang sumbong sa Pangulo nga website. Paggamit sa artificial intelligence na kung abulig sa handong nga kauswagan sang pungsod suno kay DOST Secretary Solidum. Syudad kag probinsya sang Iloilo nagpabutyag sang suporta sa DOST sa pagpasanyog sang AI projects. Number 1 SB members sa Ibahayag na nagsumpa na bilang bag-o nga Vice Mayor. 8.2 milyones pesos nga balor sang ilegal nga droga na kumpiska sa PRO sang PRONIR sa giniwat nga simultaneous anti-criminality law enforcement operations. Mga indesisyon ni PBBM angot sa BSK election respeton sa presidente sang SK Iloilo Provincial Federation. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iya mapahayag sa 2025 State of the Nation Address, ginlunsar ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang sumbong sa Pangulo nga website. Tuyo sini nga personal nga dumalahan kag bantayan ang kahimtangan pag-uswag kag pagka-epektibo sa mga proyekto sa pag-control sa baha sa bugos ka pungsod. Ang website gindisenyo agud magserbi nga plataporma para sa publiko nga direkta nga mag-report sa mga issue, maghatag sang feedback kag magbantay sa pag-uswag sa mga proyekto sa infrastruktura sa ilatag sa kalugar. Ginahingyo ni Presidente Marcos ang mga Pilipino nga lubos nga gamiton ng plataporma kag buligan ng gobyerno na masiguro nga matapos ang ini nga mga proyekto sa husto nga tion, nagatutok sa kalidad ng mga talaksan kag hilway sa korupsyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dako ang papel sa artificial intelligence agud mapasangkad ang inobasyon kag inyong may crucial role sa handong nga kauswagan sang pungsod. Ina ang mensahe ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. sa giniwat nga opening sang AI Fest 2025 sa Iloilo Convention Center, Iloilo City, Agosto 11. Dinapit nga bisita sa programa ang tiglikom nga nangin keynote speaker sa giniwat nga AI Fest kaupo ng mga delegasyon gikan sa nagkailang institusyon kasubong sa academe, business community kag mga tiglawas gikan sa private sector kag LGUs. Ngayon pakigbahin man ni Solidum ang importansya ng AI sa research, healthcare kag sa policy making sa dinang teknolohiya ang may dako nga bentaha agud mapasanyog pa ang serbisyo. Halin sa tuig 2017 yara na sa 2.3 billion pesos ang naghatag nga suporta sa gobyerno sa AI development sa pungsod dugang pa ni Solidum. Inunsar man ang apat ka mga AI projects nga among Talino AI, Smart Grid AI sa More Power Corporation, AI Ready ASEAN Programs ng ASEAN Youth Organization, kag DOST AWS AI Innovation Sandbox ang Amazon Web Services nga nakabase sa Singapore. Pagkalawig tugtog sa Agosto 3 ang AI Fest na may tema Coding a Better Future, Responsible AIs for Cities and Communities. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Probinsya sang Iloilo nagpabutyag sang suporta sa DOST sa pagpasanyog sang AI projects. Detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay.
Radyo Pilipinas. Radyo Mao Pilipinas. sa pag-develop sa artificial intelligence sa moderno nga panahon, di unagod mapasangkad ang hibalo sa nagkalain-lain nga sektor sa pag-adapt sang AI para sa mas resilient na komunidad. Sa iya mensahe na pagbutyag sa suporta si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa mga aktibidad. May kartanan sa paghiwat sang AI Fest sa Iloilo City sa diin ginapananaw sini ang pagbukas ng madamong oportunidad sa innovation kag creativity para sa syudad. Giin panginbulahan man ni Iloilo Vice Governor Natalie Andy Buque ang DOST sa kanilalakong na programa na nagpabutyag sang bugos na pagsuporta sang lokal na panguluhan sa mga inisyatibo sang AI development. Magluwas sa giniwat nga technical conference ginbuksan man sa ICC na risari nga exhibits sa diin makatuon ka makakuha sang inspirasyon ang mga delegado. Para sa bagong Pilipinas, Gina Baklay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsumpa na si Sangguniang Bayan Member Nestor Francisco Inocencio bilang bagong vice-alkalde sang Ibahay Aklan. Ang oath-taking again administer ni Ibahay Mayor Jose Miguel Miraflores. Kasunod din isang pagtiro patay kay Vice Mayor Julio Estelioso ni SB Member Mirel Sinatin sa sulod mismo sa Sangguniang Bayan Office ang naglikad nga Biyernes Agosto 9. Ang succession nakabase sa Section 44, Chapter 2 sa Local Government Code of 1991 o ng Republic Act 7160. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nangin madi na lago na giniwat ka simultaneous anti-criminality and law enforcement operations sa Consejo sa Police Regional Office Negros Island Region. Sa datos ng PRO-NIR walin Agosto 4 tuptub Agosto 10, 2025, naglabot sa 8.2 million pesos ka balor sa illegal nga droga ang nakumpiska sa 67 ka operasyon sa din 83 ka drugista ang nadakpan sa bugos nga rehiyon. Sa kampanya kontra wanted persons, 164 wanted persons ang nadakpan sa kapulisan. Sa illegal nga sugal, 116 individuals ang nadakpan sa 43 operations. Kag nakumpiska masobra 14,000 ka pesos nga tayan. Sunod sa PRO-NIR ang mga operasyon resulta sa masangkad nga koordinasyon sa mga provincial kag city police offices. Inibunga man sang komprehensibo nga intelligence gathering agud matumon kag monitor ang mga illegal nga aktibidad sa ilang mga lugar. Ang mga dinalagon nga sakleyo kabahin sa commitment sa PRO-NIR agud mapatuman ang kalinong kag katawhay sa Negros Island Region. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa pagtutok sang Bacolod City Police Office sa kampanya kontra illegal nga droga masobra 4 milyones pesos nga balor sang shabaw na kumpiska sa duha ka magkasunod nga operasyon sa Bacolod City. Sa una nga operasyon, arestado sang kapulisan ang duha ka nagaduso sang illegal nga droga sa Zone 5, Barangay Handumanan. Nagkumpiska sa operasyon ang masobra tunga sa kilo nga shabu nga nagabalor sang 3.5 million pesos. Masobra tunga sa milyon ka pesos nga balor sang shabu ang nakumpiska naman sa kapulisan sa buy-bust operation sa Purok Gracia, Barangay Singkang Airport. Arestado sa operasyon ang duha ka nagabaligya sang illegal nga droga sa dalaguan nga operasyon. Giin pasiguro ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Joris T. Coronica nga paday ng kapulisan sa paglagas sa mga individual nga involved sa illegal nga droga sa Bacolod City. Kaso nga paglapas sa Sections 5 kag 11 sa Republic Act 9165 ug ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sa mga sospek. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mangin desisyon ni PBBM angod sa BSK election respeton sa presidente ng SK Iloilo Provincial Federation. Detalye sa balita sa report ni JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Respetuhon ni Sangguniang Kabataan SK Iloilo Provincial Federation President kag ex-official board member Isara Aldeguer Javier ang anuman nga mga desisyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. may gangtanan sa barangay and Sangguniang Kabataan elections o kon BSKE. Sunod kay Javier, termin niya nga ginapanumdum sa ibang leader ng SK na bisan anuman ang mga aksyon sa presidente mapermahan o kung hindi ang tuhoy sa BSKE dapat magserbisyo gid sa matutuod sa mga pamatanon santo sa pagsalig sa mga pumuluyo. Sa iya nga bahin ginapanumdum ni Javier nga tubtub lang sa Disyembre ang iya termino rason nga ginaubra niya ang tanan nga masarangan kada adlaw sa pag-alagad sa mga Ilonggo. Nagapati man si Javier nga madamo pa sa pamatanon ng Ilonggo ang may ikasaram kag nagakaangay sa oportunidad nga magserbisyo. Maluluman si Javier ang ginkilalang isa sa mga most outstanding SK Federation President sa bilog nga pungsod sa 2024 National Youth Convention. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Estudyante sang Kamanggahan National High School giningadlan nga 2025 Girl Governor. Detalye sa balita sa report ni JP Herbas. Radyo Pilipinas. Giningatan nga girl governors ang 2025 boy and girl officials ang estudyante sang Kamanggahan National High School o kon CNHS, isa ka barangay school sa Banwa sang Gimbal. Magasabing nga counterpart ni Iloilo Governor Arthur Defsor Jr. si Vanessa Jane Lorania matapos nga magpangibabaw sa 156 estudyante nga nag-apply sa mga tuwig. Ang 2025 boy and girl officials, isa sa madamong aktibidad na ginpreparar sa panlalawigang federasyon ng Sangguniang Kabataan o PPSK Iloilo para ma-highlight ang kasarang sa mapamatanon sa karong tuig na pagsulog sa Linggo ng Kabataan. Sunod kay PPSK Iloilo President kag ex-official board member Isara Aldeguer Javier, ang masobra 150 ka estudyante ang nagpedalom sa mailid nga pagsala nga ginakipan sang paper screening, essay writing kag panel interview. Dugang pa ni board member Javier sa 45 nga nakalusot para sa essay writing kag interview, nagpangibabaw si Lorania sa tagipusoon sang mga hurado. Si Lorania isa ka senior high school student kag presidente sa CNHS SSLG. Magluwas nga student leader, ang girl governor, aktibo man nga parliamentarian, debater kag campus journalist. Gingako ni Lorania nga wala siya nagdundong nga siya mapilian nga magsabi nga governor bangod para sa iya. Hindi siya ang pinakamaalam kag pinakamanayang magambal sa tanan nga aplikante. Sa piyak sini, nagapati si Lorania nga ang iya pagpalangga sa pagpamuno ang nabatyagan sa mga hurado. Rason para itugyan sa iya ang pinakamataas ka presto. Tuman ang pagpasalamat ni Lorania sa kadalagang na angkon kang nagpabutyag sa excitement para sa iya nga maobra bilang girl governor. Handom ni Lorania nga ang iya istorya mangin inspirasyon sa bantang estudyante sang barangay school. Sino sa iya, pinaagi sa pagsalig sa kugalingon kag pagtuo sa mahal nga makaako. Masarangan kid sang iban pang estudyante ang magbadinalagon sa piyak sang mga sirkumstansya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. 33 anyos nga lalaki sa Dingle patay bangod sa inasuspetsahan rabies. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Ereniata. Radyo Pilipinas. Batad, ang 33 anyos nga lalaki gikan sa munisipalidad sang Dingle, Iloilo bangod sa ginasuspetsyahan rabies. Sa datos sang Iloilo Provincial Health Office, nagsaka na sa duha ang kaso sa ginapatihan rabies sa probinsya sining nga tuig 2025 matapos ka may isa nga nagdugang nga kaso kag pareho nga napatay. Gimpayag ni Dr. Ronnie Labis, head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo PHO, nga ang ikaduha nga pasyente nakaumpisa batyag sa pananakit sang abaga kag tiyan sa Hulyo 12 rason nga nagpakonsulta sa isa ka balay bulungan kag ginhatagan sa bulong kag laboratory request. Sa Hulyo 17 liwat kag gindala sa ospital ang lalaki bangod padayon sa pag-eksperyensya sa pananakit sang tiyan kag abaga, nabulayan mag-inom sang tubig kag naka-eksperyensya na sang hallucination, irritability kag kabudlay sa pagginhawa apang nagtaliwan sang gabi sa pareho nga adlaw. Sunday sa investigasyon, wala sang history sa kagal sang ido kon kuring ang pasyente apang sa bulan sang Mayo may layaw nga ido nga nagpadulong sa ila balay kung sa diin ginatake man ang ila nga ido. Napatay ang layaw nga ido kag isa ang pasyente sa naghigod agud malubong ini. Dugang pare Dr. Labis sa nagkuha na sa sample ang balay bulungan kag ginpadala ang specimen sa Research Institute for Tropical Medicine para makumpirma kung positibo bala sa rabies ang pasyente. Naglabot sa pool ang close contact sa lalaki kag ang mga close contact ang ginataga na sa bakuna sa Rural Health Unit. Padayon naman ang monitoring sa LGU kung bala may iban pa nga na-expose sa layaw nga ido para mahatagan sa bakuna kontra rabies. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Workers sa Aklan magabisita sa mga pampublikong eskwelahan para maghatag sang booster doses kontra measles, rubella, tetanus, diphtheria, kag human papilloma virus. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Areniata. Radyo Pilipinas Report. Nabisita sa mga pampubliko nga bulutuan ang mga health workers sa probinsya sang Aklan para maghatag sa libre nga booster doses
kontra tipdas, makaiha, tetanus, diphtheria kag human papilloma virus o kon HPV. Igahatag ang measles rubella o kon MR kag tetanus diphtheria o kon DT booster doses sa mga grades 1 kag 7 learners kag ang HPV vaccine naman sa grade 4 nga babae nga learners. Maumpisa ang paghatag sa booster doses sini nga Agosto tubtob Setyembre. Ang measles o kon tipdas isa sa mga ginakabi nga contagious disease sa kalibutan kag ang simptomas sini amo ang mataas na hilanat, rashes, ubo kag eye infection. Pwede man ini makaresulta sa komplikasyon kaangay sa pneumonia, ear infection, pagkabulag, severe diarrhea kag swelling of brains, samtang ang rubella o kon makaiha isa ka acute kag highly contagious viral infection. Ang paghatag sa MR vaccine ang pangontra sa tigdas hangin o kon makaiha kag ang TB vaccine naman kontra tetanus kag diphtheria. Samtang ang HPV vaccine makapugong sa infection sa human papilloma virus nga kung mapabayaan pwede makakomplicate kag mangin cervical cancer. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Task Force Badjao gin-reactivate subong nga naghilapit na ang Vermonts. Detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gin-reactivate sa Iloilo City Government ang Task Force Badjao. Agod daw man na magpatungan sa intensified operations labi pa kang naghilapit na ang Vermonts. Subong naghilapit ang Pasko, luyag ni Iloilo City Mayor Raisa Chanyas sa mapasangkad ang monitoring kag enforcement kasunod sa nabaton ng impormasyon angat sa paglaktas ang Badjao sa pila ka mga lugar sa syudad. Kabahin sa action plan ang activation sa CSWDO staff kabuilog ang Barangay Council sa Tagbak, Rulka sa Haro, kag Barbosa sa Lapas, noon terminal kag Parola Wharf na pahamtangan sa assistance desk. Gintahig sa alkalde nga hindi sinipag kasultan nga hindi safe ang mga publiko nga lugar, food establishments kag eskwelahan, kasunod sa ngayong palabot nga reklamo angat sa pinakabadyaw nga nagpangharas. Hindi na pangabaman sa alkalde ang Iloilo City Police Office, Public Order and Safety Management Office kay City Social Welfare and Development Office para magbulig pasangkad sa ila response kung may mga reklamo. Yung klaro na sa alkalde nga hindi pagtulurahon kung pabayaan kung may matabo ang harassment, pagbaawat kung bisan ano masayos ang pag-abuso sa pumuluyo kag kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga mangunguma sa Western Visayas nga naapektuhan sa humayn bangod sa habagat kay ginpabaskog sa Bagyo Crising, Dante kag Emong pwede makafile sang notice of loss. Tubtub Agosto 14. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Arañata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pwede pa makafile sang notice of loss sa Philippine Crop Insurance Corporation o kon PCIC 6 ang mga mangunguma na apektuhan ng humayan bangod sa habagat naging pabaskog sa mga Bagyo Crising, Dante kag Emong tubtub sa Agosto 14. Ini ang pahayag ni Alicia Arnaldo, Officer in Charge, Regional Manager sa PCIC 6 sa usapang agrikultura sang Lunes, Agosto 11. Pahayag ni Arnaldo nga pagkatapos ang bagyo, may 20 kaadlaw ang mga mangunguma nga mag-file sang notice of loss. Sa ginhiwat nga general assessment sa PCIC 6, naglabot sa 30 to 70% nakaperdihan sa rehiyon bangod sa mga bagyo. Humaling Hulyo 28 to 31, nakabato na ang PCIC 6 sa masobra 1,000 nga notice of loss, kaging pahayag ni Arnaldo nga lauman nga magsaka ang numero sa ma-file sang notice of loss sa mga masulod nga inadlaw. As of August 5, sa masobra 1,000 na notice of loss, nakabayad na sang indemnity ang PCIC 6 sa masobra 5 kagatos nga mangunguma nga naglabot sa masobra 3 million pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang mangunguma sa Western Visayas nga naapektuhan ang humayan bangod sang kung mas sobra, 90 ka estudyante sa Western Visayas na qualify bilang Education for Development Scholarship Program 1 Scholars ng OWA. Sa estudyante gikan sa riyon na qualify man sa Congressional Migrant Workers Scholarship Program. Detalye sang balita sa report ni Marian Grace Arañata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. May masobra 90 ka mga student applicants gikan sa Western Visayas ang na-qualify bilang Education for Development Scholarship Program o kon EDSP Category 1 Scholars sa Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA. Sa ginpagawa nga listahan sang OWA, lakip sa 1,000 qualifiers, sa bugos nga pungsod ang masobra 90 ka estudyante gikan sa reyon sa East. Madumduma ginhiwat ang qualifying examination para sa EDSP 1 sa bulig sa Department of Science and Technology
Science Education Institute sang Abril sini nga tuig. Ang EDSP Category 1 isa ka scholarship grant sa mga kwalipikado nga benepisyaryo kon dependents sa aktibo nga OWA members nga incoming first-year student nga luyang mag-enroll sa 4 to 5 baccalaureate course sa bisan diin nga kolehiyo o kon universidad. Ang EDSP scholar nga qualified ang magabaton sa tig 60,000 pesos kada school year. Samtang sa top 20 naman nga qualifiers ang Congressional Migrant Workers Scholarship Program o kon CMWSP, nag-aisahan lang si John Mar Martinez nga na-qualify gikan sa Western Visayas. Sa idalong sang CNWSP, ang scholar makabaton sang financial assistance nga may maximum amount nga 60,000 pesos per school year tugtog makumpleto ang 4 to 5 years baccalaureate course sa bisan diin nga kolehiyo o universidad sa Pilipinas. Samtang sa mga nag-apply naman sa EDSP 2 kag OFW Dependent Scholarship Program o kung ODSP 1 kag 2 sa bulan sang Hulyo, padayon pa nga ginahiwat ang evaluasyon sa mga aplikasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. West Visayas State University ug University of the Philippines Visayas nakakuha sa 100% nga passing rate sa August 2025 Guidance Counselor's Computer-Based Licensure Examination. Detalye sang balita sa report ni Marian Grace Saranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakakuha sa 100% ka passing rate sa ginhiwat ng August 2025 Guidance Counselors Computer-Based Licensure Examination o GCBLE ang West Visayas State University kag University of the Philippines Visayas. Sa gibagwa nga resulta sa Professional Regulation Commission o PRC sa mga performance ang buluthuan, pasado ang 5 nga first-time takers sa ang GCBLE gikan sa WVSU. Lakim sa takers, amo sa Maria Wendy Aligaen, Chadhe Marnevo, Francis Roxanne Sorolla Estimo, Reshen Ann Forel, kag Agatha Semina. Samtang pasado man ang walungalun sa first-time takers ang UPV sa Pasinawan. Ginhiwat ang Pasinawan sa Agosto sa Isla 17 kung sa diin sa 744 nga nagkuha sang exam, 496 ang pasado. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para pasangkaron pa ang hibalo sa mga livestock association sa pagsagot sa baboy, nagpatikan sang lecture ang Provincial Office for Agricultural Services kaupo ng Provincial Veterinary Services Office na tuhoy sa swine breeding, management, and biosecurity measures sa probinsya ng Guimaras. Nagtambong sa lecture ang Guimaras Backyard Hog Raisers Association, Tinataran Piñag, Sanayan San Roque Agrarian Reform Cooperative, Lutong Small Farmers Association, kag San Lorenzo Hog Raisers Association. Katayan sang lecture nga mapasangkat pa ang mga asosasyon, ang ilang breeding practices, pagtapna sa mga masakit, kag pagpasiguro sang long-term sustainability sang ilang nga pagsagot. Ginakalipay man sang POAS nga bangod sa mga paghanas kag suporta nga ilang ginahimo, nag-improve ang pagpangabuhi sa mga hog raisers. Ang aktibidad isa man ka shared commitment sa gobyerno probinsyal kag sa mga asosasyon para sa isa ka resilient kag mainuswagon nga swine industry sa probinsya sang Guimaras. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sobra 47,000 nga social pensioners sa Western Visayas nakabaton sa stipend sa third quarters ng 2025. Detalye ang balita sa report ni Marian Grace Saranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakabato na sa ilang stipend para sa third quarters ng 2025 ang masobra 47,000 nga social pensioner sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Gimpayag ni Marian Grace Tamonan, head sa Regional Social Pension Unit, sa DSWD6 nga sa masobra 385,000 nga social pensioner sa rehiyon, lakip man ang Negros Occidental, may 47,004 na nga nakabato sa ilang stipend sa third quarter. Sa mga nagbato, masobra sa 5,700 sa ila ang social pensioner gikan sa Aklan, masobra 1,400 sa Antique, masobra 1,700 sa Capiz, masobra 24,000 sa Iloilo, kag masobra 3,300 sa Negros Occidental. Dugang panitamunan nga nakaschedule naman nga mag-release ang stipend sa mga social pensioner dika sa Guimaras, Iloilo City kag Bacolod City. Gimpayag panitamunan nga target sa ahensya nga matapos ang paghatag sa stipend sa masobra 385,000 nga social pensioner antes magtakop ang third quarter sa bulan sa Setyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Namatol sa tig 50,000 ka pesos nga cash incentive halin sa provincial government ang 2 ka centenarian sa probinsya sa Guimaras. Ang mga centenarian amo sa Susana Garmay sa Baray Lanipe, Nueva Valencia, kag Angelina Gagatab sa Baray Daragan, Buena Vista. Ang cash incentive gindulong sa Provincial Social Welfare and Development Office
sa mga benepisyaryo bilang pagkilala sa mga centenarian ng cash incentive inahatag sa probinsya base sa Provincial Ordinance Number 2018-040 of 2018 ukol ng the Centenarian Award to qualified residents of the province. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo may bago na nga pinuno. Detalye sa balita sa report ni JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpamtang bilang bago nga pinuno sa Department of Trade and Industry ng DTI Iloilo si Maria Doreta Chavez nga nagpalos kay Anay Iloilo Provincial Director Maria Dinda Tamayo nga karon nagasarbe na nga officer in charge ng DTI Western Visayas. Epektibo Agosto 9, si Chavez nga nagasarbe nga Chief Trade Industry Development Specialist ang officer in charge Provincial Director sang DTI Iloilo. Ginpanginbulahan naman sa mga staff sa ahensya ang bagong nga designation ni Chavez nga ginadayaw sa iya dedikasyon kag kapag-un. Ginalauman nga padayunon ni Chavez ang iya pagpabaskog sa mga micro, small and medium enterprises ukol MSMEs kag mga konsumidor sa Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Botante sa Negros Occidental na dugangan sa masobra 78,000. Detalye sa balita sa report ni JP Hervas. Radyo Pilipinas. Nadugangan pa sa masobra 78,000 Nadugangan pa sa masobra 78,000 ang botante sa Negros Occidental. Sunod sa Commission on Elections sa Comelec Negros Occidental, nagdagat sa 78,313 ang nagparehistro ng botante humalin sa Agosto 1 tubtub 10. May pinakamadabong nga narehistro ang 6th District na may 14,710. Ginsundan sa 5th District na may 14,492. 4th District na may 10,930. 1st District na may 10,902. 2nd District na may 10,503. Kag 3rd District na may 10,464. Samtang 6,312 ang narehistro ng botante sa Lone District sa Bacolod City. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, nagpagwas ang pahibalong Archdiocese of Haro nga nagaklaro nga si Mr. Charlie Fontanilla o kung Mr. Charles Espinosa kung ginatawag nga Father Francis o kung Brother Charles, hindi miyembro sa clergy sang Archdiocese ng Haro. Bangod sini di man siya otorisado nga magamit sa ngalan sang Archdiocese. Sunod sa simbahan ng anuman nga transaksyon, representasyon kag aktibidad lakip ng administration sang sacraments kag liturgical celebration nga ginpangunahan sang natungdan wala ginakilala sang simbahan. Ginahingyo naman sa simbahan sang Haro ang mga tumulong nga likawan nga magpasakop sa mga aktibidad ni Mr. Charlie Fontanilla. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa Radyo Pilipinas, alas 4:33 sa hapon. Kagamihan tuman na tipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team Lunes, Agosto 11, 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.